Ronald Bato de la Rosa. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang pangalan ay naging kasing ingay ng mga operasyong kanyang pinangunahan. Mula sa mga lansangan ng Davao hanggang sa pinakamataas na posisyon sa pambansang pulisya, nakilala siya bilang isang opisyal na walang inuurungan. Ngunit habang marami ang pumapalakpak sa kanyang kampanya laban sa krimen, unti-unti rin siyang naging sentro ng mga aligasyon, investigasyon at internasyonal na kontrobersiya. Bago siya nakilala bilang Bato, isa muna siyang simpleng batang lumaki sa Digos, Davao del Sur. Isa itong lugar na matagal nang nakakaranas ng kahirapan, kaguluhan at tensyon mula sa armadong grupo at kriminalidad. Habang lumalaki sa Mindanao, nasaksihan niya kung paano takutin ang karahasan ng ordinaryong mamamayan. Sa mga panahong yon, ang tunog ng putok ng baril at balita tungkol sa kidnapping at rebelyon ay hindi na bago sa maraming komunidad. At dito unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang paniniwalang kailangang maging matigas upang mabuhay at mapanatili ang kaayusan. Hindi marangya ang kanyang buhay noong kabataan. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino sa probinsya, kinakailangan nilang magsikap upang makaahon sa hirap. Ngunit sa kabila nito, maaga niyang pinanghawakan ng disiplina at determinasyon. Habang ang ibang kabataan ay nangangarap maging artista o negosyante, si Ronald de la Rosa ay may ibang direksyong tinatahak, ang magsuot ng uniforme at maglingkod sa bayan bilang isang alagad ng batas. Dahil sa kanyang pagsisikap, nakapasok siya sa Philippine Military Academy bilang bahagi ng PMA Sinagtala Class 1986. Ngunit ang PMA ay hindi simpleng paaralan lamang. Isa itong lugar kung saan hinuhubog ang isip at katawan ng mga magiging pinuno ng seguridad ng bansa. Sa loob ng academy, dumaan siya sa matitinding pagsubok, mahigpit na disiplina, walang humpay na training at matinding pressure upang patunayan ang sarili. Doon nagsimulang mabuo ang personalidad na kalaunan ay tatawaging Bato. Pagkatapos ng PMA, nagsimula siyang magsilbi sa Philippine Constabulary na kalaunan ay naging bahagi ng Philippine National Police. Nasign siya sa mga lugar sa Mindanao na matagal nang itinuturing na mapanganib dahil sa presensya ng mga rebeldeng grupo, armadong sindikato at mga kriminal na organisasyon. Habang ang ibang opisyal ay mas pinipiling manatili sa command center, nakilala si De La Rosa bilang leader na sumasama mismo sa operasyon. Para sa kanyang mga tauhan, mas lumalakas ang kanilang loob kapag nakikita nilang kasama nila mismo ang kanilang commander sa gitna ng panganib. Sa paglipas ng mga taon, nakilala siya sa Davao Region bilang isang agresibo ngunit epektibong police officer. Habang maraming lungsod sa bansa noon ang nahihirapan sa mataas na crime rate, sa Davao City unti-unting nabuo ang reputasyon bilang lungsod na may mahigpit na peace and order campaign. Malaki ang naging papel ni De La Rosa sa intelligence operations, anti-crime drives at mabilis na police response. Sa panahong yon, nagsimula nang umikot ang kanyang pangalan bilang opisyal na hindi natatakot sa matitinding operasyon laban sa kriminalidad. Kalaunan, naging direktor siya ng Davao City Police Office. Dito lalo pang tumindi ang kanyang reputasyon bilang hardline law enforcer. Pinangunahan niya ang mga operasyon laban sa kidnapping groups, gun for hire syndicates at drug networks. Maraming tauhan niya ang nagsasabing isa siyang leader na hindi lamang marunong mag-utos, kundi handang ilagay sa panganib ang sarili sa aktwal na operasyon. Para sa ilan, ito ang klase ng leader na kailangan ng isang lungsod na matagal nang binabagabag ng takot at kriminalidad. Ngunit habang lumalakas ang kanyang imahe bilang matapang na opisyal, kasabay din itong umusbong ang mga tanong tungkol sa paraan ng pagpapatupad ng batas sa Davao. Habang may mga pumupuri sa umano'y pagbaba ng kriminalidad, mayroon ding mga grupong nagsimulang magtanong hanggang saan dapat umabot ang kapangyarihan ng mga alagad ng batas. Dito unang nagsimulang mabuo ang kontrobersiyang kalaunan ay susundan siya hanggang sa pambansang antas. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang karera ay ang matagal at malapit niyang relasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang si Duterte ay kilala sa mahigpit na pamamalakad bilang alkalde ng Davao, si De La Rosa naman ay isa sa mga opisyal na madalas iugnay sa pagpapatupad ng peace and order strategy ng lungsod. Habang lumilipas ang panahon, naging malinaw na malaki ang tiwala ni Duterte sa kanya, isang tiwalang magbabago sa kanyang buhay sa mga darating na taon. Noong manalo si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016, isa sa kanyang pinakaunang hakbang ay talaga si Ronald de la Rosa bilang hepe ng pambansang pulisya. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mula sa pagiging kilalang opisyal sa Mindanao, bigla siyang naging mukha ng pinakamalawak at pinaka-agresibong anti-drug campaign sa buong bansa. Sa bawat press conference, operasyon at balita, iisang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas, Bato. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang PNP chief, libu-libong anti-drug operations ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinaigting ang police visibility, checkpoints, anti-crime patrols at intelligence monitoring laban sa drug syndicates. Sa pananaw ng kanyang mga taga-suporta, ipinakita ni De La Rosa ang klase ng lider na handang gumawa ng mahihirap na desisyon upang sugpuin ang lumalalang problema sa iligal na droga. Para sa marami, ito ang panahon kung kailan nararamdaman umano nilang mas naging agresibo ang gobyerno laban sa kriminalidad.
Kasabay nito, lalo ring tumibay ang kanyang reputasyon bilang isang opisyal na may combat mentality. Madalas siyang magsalita ng direkta, minsan ay walang preno at hindi natatakot sa matitinding pahayag laban sa mga kriminal. Para sa kanyang mga taga-suporta, simbolo ito ng pagiging totoo at matapang. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, ang ganitong uri ng pananalita ay lalo lamang nagpapalala sa kultura ng karahasan sa bansa. Habang lumalawak ang war on drugs, dumarami rin ang mga ulat tungkol sa mga napapatay sa police operations. Maraming pamilya ang nagsimulang maglabas ng hinaing, habang ang mga human rights organizations naman ay nagbabala tungkol sa umano'y extrajudicial killings. Unti-unting lumaki ang pandaigdigang atensyon sa kampanya. Ang dating lokal na usapin ng peace and order ay naging international controversy na sinusubaybayan ng buong mundo. Mariing itinanggi ni De La Rosa at ng administrasyon ang mga aligasyong ito. Ayon sa kanila, lehitimong operasyon laban sa mga armadong suspect ang karamihan sa mga insidente. Madalas niyang sabihin na ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. Ngunit habang mas lalo niyang ipinagtatanggol ang kampanya, mas lalo rin siyang naging sentro ng debate tungkol sa karapatang pantao at paggamit ng puwersa ng Estado. Kalaunan, pumasok na sa eksena ang International Criminal Court o ICC. Nagsimula itong magsagawa ng pagsusuri hinggil sa mga aligasyon ng crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Isa sa mga pangalang paulit-ulit na nababanggit ay si Ronald De La Rosa dahil siya ang hepe ng pambansang pulisya sa kasagsagan ng kampanya. At kahit umatras na ang Pilipinas mula sa ICC noong 2019, sinabi ng korte na maaari pa rin itong imbestigahan ang mga pangyayaring naganap habang miyembro pa ang bansa. Sa gitna ng lumalaking kontrobersiya, naitalaga naman si De La Rosa bilang pinuno ng Bureau of Correction. Ngunit hindi nagtagal, tuluyan na siyang pumasok sa politika. Noong 2019, tumakbo siya bilang senador at nagwagi sa halalan. Para sa kanyang mga taga-suporta, patunay ito na marami pa ring Pilipino ang naniniwala sa kanyang estilo ng pamumuno at mahigpit na kampanya laban sa kriminalidad. Bilang senador, naging isa siya sa pinakamalalakas na tagapagtanggol ni Duterte at ng war on drugs policy. Sa bawat pagdinig at panayam, paulit-ulit niyang iginigiit na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang naging papel sa kampanya. Para sa kanya, mas mahalaga ang seguridad ng mamamayan kaysa sa takot na batikusin ng international community. Ngunit habang patuloy niya itong ipinagtatanggol, patuloy din siyang inuusig ng mga kritiko at human rights advocates. Sa mga sumunod na taon, lalong uminit ang tensyon nang magsimulang lumabas ang mga ulat tungkol sa posibleng warrant mula sa ICC laban sa ilang dating opisyal na konektado sa war on drugs. Muling bumalik sa sentro ng pambansang usapan ang pangalan ni Ronald De La Rosa. Ang dating itinuturing na matapang na police commander ay ngayon nahaharap sa posibilidad ng isang international legal battle na maaring magbago sa kanyang political legacy magpakailanman. Ngayon, nananatiling hati ang opinyon ng publiko tungkol kay De La Rosa. Para sa ilan, isa siyang simbolo ng matatag na lideratong kayang harapin ang kriminalidad ng walang pag-aalinlangan. Ngunit para naman sa iba, isa siyang paalala kung gaano kadelikado kapag ang kapangyarihan ng Estado ay umabot sa puntong nalalagay sa panganib ang karapatang pantao. At sa gitna ng magkasalungat na pananaw na ito, patuloy pa ring inuusisa ng kasaysayan ang kanyang tunay na papel sa isa sa pinakamadugong kampanya sa modernong Pilipinas. Sa huli mga kapatid, ang kwento ni Ronald De La Rosa ay hindi lamang simpleng talambuhay ng isang pulis na naging senador. Isa itong kwento ng kapangyarihan, takot, seguridad at pananagutan. Kwento ng isang lalaking hinubog ng kaguluhan sa Mindanao, umangat bilang isa sa pinakamakapangyarihang alagad ng batas sa bansa at kalaunay naging sentro ng pandaigdigang kontrobersiya. At habang nagpapatuloy ang mga usaping legal at politikal laban sa kanya, nananatiling bukas ang pinakamahalagang tanong. Sa mata ng kasaysayan, si Ronald De La Rosa ba ay magiging bayani ng kaayusan o simbolo ng isang panahong nilamon ng dahas ang hangganan ng hustisya? Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?